Nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ho ikwan, araw ho ng Sabado, February 17 ho. Kagigising ko lang ho. At ito, nagbuhos ako ng kaunti at medyo malagkit kagabi nung ako'y natulog. At galing ho ako ng cleaning kagabi ngayon ay tulog pa naman sila. Ako muna gumising at makainom ng kapeng barako. Yan. Siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan. Medyo okay na ho ang weather ngayon dito sa Edmonton. -7. Medyo kaya na naman ho na naka-t-shirt ngayon. Yan. Sana ho kayo ayos lang diyan at maligayang araw ho ng Sabado sa ating lahat. Tayo pupunta din sa garahe at dito sana tayo magkukwentuhan sa kusina. Baka magising ang tatlo. Nakakaawa naman at baka tayo mamura. Kapimbara ko ho. Yan. Siya dito tayo haharap ng pwesto at tayo dito may paghuhuntahan. Ayan ha, itsura ng kwan ng likod ng bahay namin. Hindi ho pala Edmonton, Alberta. Itsura ho ng likod ng bahay namin. Pero natutunaw-tunaw na ha. Yan. Hindi na ho kagaya dati. Yan. Sikat na ang araw. Ang sasakyan, ang dumi Ipakikita ko pala sa inyo kung ano nangyayari dito sa sasakyan pag ganitong winter, para may idea ho kayo, Yan, kita nyo ho yung mga mugs. Napakalibag dumi. Kulay silver, naging kulay brown yung plate number ko hindi nakita Bawal yan baka mahuli tayo ng pulis dyan. Dapat kasi ang plate number visible yan. Dumi shit. Siya, pasok ho tayo din sa garahe at tayo may paghuhuntahan. Siya, gaya ho ng sabi ko kanina, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan. Masayang araw ho ng Sabado dito sa Edmonton, Alberta. Hindi pala, masayang umaga ng Sabado dito sa Edmonton, Alberta. At dyan sa Pilipinas yata gabi na. Yan, pasok muna tayo dito sa garahe. Ito kahapon pagdating ko, in-start ko yan. At sabi ko 2 weeks na hindi na start yan. Sarap. Sa kaya maipatong ipapatong ko muna Ito, uminom ho tayo ng kapeng barakaw. Sarap Naku, pupunasan ko pala. Saglit lang ho, pupunasan ko muna ang camera. Bago ho ang lahat, tayo mag-shoutout muna. Sir Mark Roy. Shout out po sir, Happy Valentine's Day. Nakita po namin kayo last Sunday sa Kingsway Mall. Yan. Kaso lampas noong napansin namin, hindi na namin kayo na mahabol at nasa work kami. Yan. Sir Mark Roy, mabuhay ka at trabaho lang tayo ng trabaho. At para kahit pa paano may maipon tayo, Yan. Mabuhay ka at God bless sa inyo dyan. Maraming salamat. Babalik tayo dyan at tayo makapagkwentuhan, makapaghuntahan. Ito pa, sino ba nagpapa-shoutout? Yun ho nga palang ninong at ninang ko dyan, Makatangay family sa Italy. Ninong John, kamusta ho kayo dyan? Mag-iingat ho kayo dyan ng ninang. Yung mga kinakapatid ko dyan, ang mga lula ni Lia, ang mga tito Tome, yung mga utol nyo dyan, ang tito Perde, ang tito Perde dyan ho sa Italy. God bless ho sa inyo at sana ho kayo laging malakas.
yung pong aking tatay, ang inyong kumpare ay malapit na dumating dito, ay siguradong syempre meron ditong internet kami sa bahay, putol ho yung ating pag-shoutout. Pasensya na ho. At sino nga at nalolobat yung aking cellphone, hindi ko na i-charge. Sino nga ba yung sinashoutout ko? Ninong at ninang ko dyan ho sa Italy. Makatangay family. Ninong John, mabuhay po kayo. God bless you all po. Lola Nelia, kamusta po kayo? Sana po kayo laging malakas. Ano po? Ito pa. Ito, nagulat ako din sa messenger ako minessage. Sir, vlogger ka pala. Shout out naman dyan, Mitch and Daniel, Swimming Pool Construction, Calamba, Laguna. Hindi na po kayo nag-reply sa sinend ko na proposal sa email. Nakakuha na po ba kayo na kontraktor na gagawa ng pool nyo sa Batangas? Pasensya na ho kung hindi ako naka-reply sa email. Nakakuha na po ako ng kontraktor na nagawa ho ng swimming pool. Mahirap naman. Ito ho, nagkausap naman ho tayo. Nung nabasa ko naman ang comment nyo, nag-reply naman ako sa inyo. Siyempre, doon ho ako sa kabilang kontraktor nakipag-close deal. Dahil ho doon ay 5 years warranty ang swimming pool. Ay ang sa inyo ho ay 2 years lang. Wino-workout ko naman ho na dagdagan yung warranty. 2 years lang po ang kaya nyo. Siyempre, doon ho tayo sa 5 years warranty na swimming pool. At syempre, baka mamaya magkatagas. Tapos syempre, dapat gagawan nyo ng paraan. Mahalaga ho kasi ang kwan hanggang 5 years. Ay ang bigay nyo sa akin 2 taon lang. Papaano kung after ng 2 taon ay magka-problema? Di doon ako sa 5 years. Pero by the way ho, Mitch and Daniel, Swimming Pool Construction, Calamba, Laguna, shout out ho sa inyo. Mabuhay ho kayo at God bless ho. Yan, yun lang ho atin na shout out ngayon. Ito ho, medyo may nag-message ho sa atin, taga rito sa Edmonton. Sa totoo lang ho, yung sitwasyon nito, hindi na ho bago. Hindi ho ako nagulat sa sitwasyon nito ni Kuya. Nagulat lang ho ako at nag-message siya. Parang ang sabi niya dito, ito ho, babasahin ko na ang sinabi niya. Bro, I just watch your vlogs. Sa totoo lang, yung mga utang mo maliit pa yan. And yung payment mo sa mga vehicle mo, I'll consider it one brand new full-size truck or one brand new large SUV. Like what other has. Wow, English yun Sir, mahina tayo sa English like what other has, I'm having right now Toyota Tundra. May naka-Toyota Tundra si Sir. Sinisilip ko lang ho ang mahal na rin at baka ayo'y nangibit na naman sa bintana I agree sa mga sinasabi mo. Paglaki ng income, paglaki ng gastos. Right now, may hinuhulugan ako na brand new house dito sa Edmonton. 410,000. 410,000 Canadian dollar. Yun na, may hinuhulugan daw siya, 410,000 Canadian dollar. And yung truck ko, 78,000. And your life insurance, huwag mo sabihin na utang mo yan. Kasi kailangan natin yan dito. And believe or not, may hinuhulugan pa ako na second hand na van. May hinuhulugan pa daw siyang second hand na van sa Pinas. You're not alone in Canada na may utang na ganyan. Or yung iba, mas worse pa gaya ko. Hindi na kami makapagbakasyon sa Pinas. Hindi na kami makapagbakasyon sa Pinas dahil sa bayarin. What we do is camping na lang sa summer. But hindi ako nagsisisi kasi lahat ng ito para sa tatlong anak namin. Yun nga lang, mahirap talaga.
medyo nagulat ho ako sa message niya, pero sa sitwasyon niya ho, ay hindi ho ako nagulat. Ano ho, kasi sa tingin ko nga ho, may mga kapwa natin Pilipino na may mga ganyang kalaking binabayaran. Kaso, baka naman ho kayo sir, ay bago ang lahat ha, dito ho sa nag-message sa akin, mahaba ho yung message namin sa isa't isa. Nagpaalam ho ako sa kanya na okay lang ba sir na i-content ko to? Ay wala daw naman problema, ano? Yan. So nagpaalam ho ako sa kanya, ano? At sa batay na putol, hindi ho ako nagulat sa kanyang bayarin. Nagulat lang ako at nag-message siya sa akin, ano ho? Siguro ho sir, malaki ang income nyo, ano ho? At yun naman sinabi nyo sa akin, yan. Talagang malaki. Hindi ko na hulang sasabihin. Yun nga lang, agree din naman ako, ano, dahil ang sabi niya, kasi nabanggit ko nga nung mga huling vlog ko, paglaki ng income mo, is paglaki ng gastos mo, ano, yan. Si sir, masyadong malaki ang income, ano. Tapos nabanggit pa niya sa akin, kung i-convert niya yung mga binabayaran niya rito, yung bahay, at saka yung kanyang Toyota Tundra, pagsasamahin daw, pag i-convert daw sa peso, nasa 20 million. 20 million ang utang niya sa Canada. Hindi pa niya isinama yung hinuhulugan niyang second hand na van sa Pilipinas. Medyo napalagok ako ng kape noon na. Pero malaki talaga yung sinasahod niya. Ay yun nga lang ho, doon lang ho ako nalungkot sa sinabi niya, ano ho, na hindi kami makauwi ng Pilipinas dahil sa kanyang mga binabayaran, ano ho. Ay medyo doon ho ako, ito lang, umatras tayo ng kaunti. Kung hindi ho nagkaroon ng pandemic, nakauwi na ho kami ng Pilipinas. Kung hindi ho pumunta dito ang aking biyanan, at kung hindi ho pupunta dito ang aking magulang, nakauwi na ho kami ng Pilipinas. So 2 times na ho yan, ano? Dumating kami ng 2019. So sana 2 times na kami nakauwi, kaso nakakancel nga lang. At syempre, may mga naging priority tayo, ano? Pero doon ako nalungkot sa sinabi ni Kuya. Dahil sa bayarin niya, hindi na siya makauwi ng Pilipinas, ano? Pero syempre, dito sa topic na ito ay hindi ko naman ho nilalahat kasi marami hong Pilipino dito at may kaibigan ako na kahit ho maraming bayarin ay nakakauwi pa rin ng Pilipinas, ano ho. So iba lang ho yung sitwasyon ni Kuya, ano. Talagang nakakalungkot ho gayon. Pero ang sabi niya dito sa message, nagkakamping na lang sila. Yun na lang yung doon na lang nila inuubos yung vacation leave nila sa pagkakamping, ano. Aba, medyo masakit-sakit nga ho yun. So, gaya ho ng sabi ko kanina, pumayag naman ho si Kuya na i-content ko yung sitwasyon niya, pero hindi ko naman binanggit yung pangalan niya, ano ho, yan. Sa totoo lang, inalok pa nga din niya ako ng trabaho yan. Sabi ko, Kuya, kontento na muna ako dito kasi unang-una, malayo yung trabaho. Nasa 35 to 40 minutes ako magdadrive. Ay, nakaw medyo lugi tayo sa gasolina. At saka dito sa trabaho ko ngayon, ini-enjoy ko pa naman. Biro mo, alas 6 ng umaga, ang gising 2:30, nasa bahay na ako, no? Yan, ini-enjoy ko pa naman. Pero darating tayo, Kuya, dyan, kung ipagkakaloob, ano? Yan. Ay, yun nga po, hindi ko naman ho sa nilalahat, ano? Syempre ho, iba-iba ho tayo ng experience, yung mga kapwa natin Pilipino dito sa Canada, no? Yun nga, may mga tao na malalaki ang sahod, pero kayang-kaya naman nila talagang bayaran yung bills nila. Yun nga, may mga tao naman na maliit ang sahod na kahit pa paano, kaya pa rin, ano ho. Pero yung sa kanya, ano, grabe, no? 410,000 yung bahay, tapos 78,000 yung hinuhulugan sa sakyan. I-convert nga niya 20 million, ano ho. Abay kwan. Ang laki noon na. Pero sabi nila, normal nga lang daw ang utang dito sa Canada, no? Yun yun ang kahit sabi ng asawa ko, normal lang yan pero syempre ho, hindi naman ho siya kukuha ng gayong mga responsibilidad kung hindi niya kaya.
Kaso dumating na siya sa punto na hindi nga daw makauwi ng Pilipinas. Ano ho, ay talagang medyo malungkot ho yun. Ano? Nakoy, mahirap ang gayaw na ba? Anyway kuya, sabi mo naman, lahat ng iyan ay para din sa mga iiwanan mo sa mga anak mo. Ano, tama ho naman, brand new house, ano? Walang sakit sa ulo yan, ano? Kahit sa akin, may nagsasabi na kung ako'y bibili ng bahay, pag daw may 350, 340, 330, may brand new house na daw na townhouse, ano? Ang sabi ko ho, sino nga bang may ayaw ng brand new house? Kaso ho, ibinabagay ko ho yun sa income ko. Ano ho? Kasi kami ho, ang target ho namin mag-asawa, ito ho, at the age of 45, siyempre, tapos na ho ang aking anak, ano? Gusto nulaang ho namin mag-travel. Kami mag-asawa, mag-travel, ano? At gusto namin, uuwi lagi kami ng Pinas. Ayaw ko hong mangyari na magbabakasyon lang ako ng Pilipinas ng 10 araw o mga 15 days dahil ang iniisip ko, malaki yung hulugan ko dito at kailangan ko magtrabaho, ano ho? Ito, nagbigay na ho ako ng numbers sa asawa ko. At umagri naman ho, ang mahal na Reyna. Sabi ko, asawa ko, kung bibili tayo, siguro second hand na bahay. Kasi nga ho, may project ho kami sa Batangas. Ano ho, meron ho ako doon na pasisimulan. Bali, saka ko na lang ho ikukwento sa inyo, ano? Saka ko na lang ho ikukwento sa inyo. Nagbigay ho ako ng numero sa aking asawa. Sabi ko, kung bibili tayo, siguro yung kuha na lang, mga 220 na bahay, 210,000. Sino nga bang may ayaw ng brand new? Yun lang ang kaya natin, second hand na bahay. Kung may tigo 180 nga lang o saradong 200, yun na lang yung bibilihin natin. At para hindi tayo mahirapan, ano? Yun lang po, na-share ko lang ho sa inyo. At, pero syempre, kanya-kanya ho tayo ng pananaw, kanya-kanya ho tayo ng kagustuhan. Bali yung isinashare ko lang ho, yung sa akin, ano ho? Siyempre, kami nga ho, gusto namin at the age of 45, gusto namin pa-travel-travel na lang kami mag-asawa, ano? At si Utoy, yan, siguro, baka may pamilya na siyang kanya, di ba? Ay, wala pa pala, 16 lang siya ngayon Pero depende pa rin, hindi natin masasabi. Ay ako nga ho, 19 anyos, may asawa na Yan. Ayun lang po, bali, kuya, salamat sa iyo. Yun, inupuyaran niya ako ng trabaho, pwede daw ako mag-apply sa kanya. Saka na lang, hot. Masaya naman ho ako sa trabaho ko ngayon. Ayun nga lang po, talagang, pero agree ako sa sinasabi mo kuya. Kasi, yung sitwasyon mo, o kaya sitwasyon natin, may mas worse pa. Kasi yung kaklase ng mahal na Reyna, yung mga kaibigan ng mahal na Reyna sa Toronto, kung 410,000 ang bahay mo dito sa Edmonton, mas lalo na sa Toronto, o kaya mas lalo na sa Vancouver, ano nga? Pero gaya nga nasabi ko, hindi naman sila kukuha ng gano'n kung hindi kayang bayaran. Pero kung darating na ang punto na parang hindi ka na makagala at hindi ka na makauwi ng Pilipinas dahil sa bayarin, yun ang nakakalungkot. Aba, kagaya ko ho, miss na miss ko na yung 3 kong kapatid. Siyempre, magulang ko, mga tiyahin ko, yung nag-iisa kong lola, miss na miss ko na ho din. Gustong gusto kong umuwi. Yan, kaso nga lang, dumating nga ang bianan ko, dadating ang nanay at tatay ko. So, yung pera na aming nasasave na sana pang uwi, ginamit na lang nila. Ano, ginamit namin na pang pamasahin nila, ano. Yun nga ho, ang sarap ho talaga umuwi sa Pilipinas. Pero, oras na umuwi na yung bianan ko, tapos dumating yung nanay at tatay ko, tapos umuwi ng Pilipinas, kami naman ho yung uuwi, ano, yan. Ganyan ho talaga, lalo na yung 3 kong kapatid, miss na miss ko na. 4 ho kami lalaki. Ako ho ang panganay. At ako pa ang pinakamaliit. Yan. Inom muna ho tayo ng kape. Ayun lang ho, siguro ang naging aral dito, based sa observation ko,
huwag ka talagang kukuha ng hindi mo kaya. Ano ho, talagang mahirap kasi yung dapat kasi lagi ho may extra no? Yan. Tapos sabi niya, huwag ko daw sabihin na utang yung life insurance kasi pagdating daw ng araw ay makakatulong yun. Ano? Ayan. Yun lang po. Biruin mo, 20 million ang utang niya kung i-convert. Wala pa raw dun yung mga bills niya sa telepono ha. Yan. Tapos syempre, mga grocery niya, gasolina niya araw-araw. Ano? Pero sa tingin ko, may mas worse pa. Ano ha? Kaso nga lang, samahan nyo muna akong umikot dito sa likod ng bahay. Hindi ko lang kung saan tayo naputol kanina. Nalobat ho kasi ang cellphone ko. Ngayon na-charge ko na. Naka 40% na, siguro okay na to. Saan ba tayo naputol kanina? Doon sa... Ano ba yun? Doon sa pinag-uusapan natin yung nag-message sa akin regarding doon sa mga kanya, sa mga bills, sa mga binabayaran niya. Ano ha? Ayan. Ayusin ko ho ang camera at para makita nyo rin ang pagmumukha ko. Ayan, nagsalamin tayo at para nakakasalo Ay kuya, ang masasabi ko lang ho, gaya ho nung reply ko sa inyo, kahit sabihin ho natin na mahal ang bahay mo, ibang usapan ho yan. Yan ho ay bahay no? Yan ho investment nyo. Ano? Yun nga lang, mahal. Ano ho? Yan. Gaya ng sabi nyo, medyo malaki ang income nyo, medyo malaki ang sahod nyo, parang napapaisip ka kung kaya mo bang bayaran o napasubo ka lang. Ano ho? Kaya nyong bayaran, kaso parang yung pagkakasabi nyo sa akin, yung pagkaka-deliver nyo ng message nyo, ay ang ganda ng bahay papakita ko sa inyo, saglit lang inasa likuran ko. Yan ang ganda ng bahay. Saglit, ayusin ko yung camera. Ang gawa yan siguro dito sa bakanting lote sa likod ay garahe. Dito may isa pa yan. Yan, saglit. Yan Yan may garahe. Madulas Yan may dalawa. So, parang ang lote niya kasi laki ng lote namin. So, pinagawan niya ng dalawang bahay na may garahe. Pwede niyong ibenta to. Naku, malaking halaga to. Yan ganda Huwag na nating iharap ang camera at baka tayo mapagalitan. Ayun nga kuya, gaya ng sabi ko sa inyo, yan ho naman bahay na hinuhulugan nyo ngayon, investment nyo, tsaka brand nyo yan. Wala hong sakit sa ulo, Ay ako, gusto ko rin kumuha ng brand yung bahay, kaso hindi ho naman kaya ng income, gusto ko lang ho magpakatotoo, yan. Pero darating tayo sa good morning. Darating tayo sa na yan. Sa puntong ganyan, kung brand nyo nga ba ang ating kukunin o second hand. Pero gaya ng sabi ko kanina, siguro ang kaya namin mga halagang 200 lang or baka below pa, siguro maximum ng 220, 230 yan. Lalo na siguro doon sa amin nag-comment na ang bahay daw sa Toronto ay mga milyon na. Sa Vancouver mga milyon na. Dito naman sa Edmonton may mga ganun din. Hello. Nagulat ako sa bata Ay, ganda ho ng likuran Ayan Yan. Liwanag na liwanag ingay ng mga batang ito. Ano nga bang sasabihin ko? Kahit humahal ang bahay nyo, yan ho'y investment nyo, yan siguro pagdating ng araw at ibinenta nyo, baka yan tubo pa kayo, yun nga lang, sa sitwasyon daw niya ngayon, yun nga, nakakalungkot, hindi daw sila makauwi ng Pilipinas. Talaga nakakalungkot ang gaya.
ay 25 years away. Ang message niya sa akin, 25 years to pay. Aba, talagang medyo madugo yun, ano? Ang ganda ng kuwan ko, nung harapan, anong likuran, yan, Siya, kamusta ho kayo? Kami ho'y may lakad bukas. Kami mamamasyal, tsaka mamayang hapon. Baka makapag-vlog ako next weekend na lang, at family time, yan. Yan ho ang hindi mawawala sa atin, talagang importante ho talaga yung family time, ang bonding, Minsan nga iligagalit na ang mahal na Reyna at ang gusto niya mag-vlog ako is once a week. Yan. Pili na lang daw ako ng Friday or Saturday, yan. At ang gusto nga niya yung namamasyal kami, ganyan. Ay siya, ito ho, naipasyal ko lang kayo dito sa may harapan ng bahay. Kanina nasa likod tayo, ito po ang itsura ng harapan ng aming bahay, ng Edmonton, Alberta, yan, Ay siya, maraming salamat ho sa mga patuloy ho na pagsubaybay at sa nagtsatsaga. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo, kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, naway pagkalooban po tayo ng mahaba pang buhay, yan, sana'y wala ho tayong sakit, yan, maraming salamat huli. Hanggang sa muli po, masayang araw ng umaga dito sa Edmonton, Alberta, at yan sa Pilipinas ay gabi na yata ng Sabado, hanggang sa muli po, God bless everyone, maraming salamat.